Senate flicks is over. Yan ang sabi ni Senate President Sherwin Gatchalian matapos siyang formal na mahalal kahapon sa kaniyang posisyon. Naramdaman din daw niya sa pakikipag-usap sa ibang minority senators kahapon na gusto na lang din nilang ituloy ang kanilang trabaho. Nilinaw naman ni Gatchalian na hindi na final o hindi pa final ang desisyon na gawing presiding officer ng impeachment trial sa Senador Cheese Escudero. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang Senado sa iba't ibang security at enforcement agencies para maging ligtas ang Senado kapag nagsimula na ang trial. Tinawag namang unproductive ni Gatchalian ang Senado sa ilalim ni dating Senate President Alan Peter Cayetano. Kasunod yan ng pagpuna ni Senador Ping Lacson sa nasayang na taxpayers' money kahit tila nahinto ang trabaho ng Senado. Tiwala naman si Gatchalian na mababawi ng Senado ang halos 700 million pesos na nagastos daw ng institusyon. Umaabot daw kasi sa halos 25 million pesos kada araw ang nagagastos ng Senado. Okay, nako, medyo pipigilan ko si Chiki na basahin yan. Dahil yan ang ating SKL mamaya. Yan. May SKL po kami mamaya. Share ko lang. Oo. Yung share ko lang ngayon ay postscript. Ay, Oh, sige. Postscript ng Senate serye or Senate flicks. yun. Ako, dalawa yun eh. Isa yung bakit daw hate nyo siya. Nag-Facebook na naman sa'yo. Hate Oo. nyo siya eh. Ay, yun nakita nga. ko nga Bakit kanina mahilig eh. din naman kayo mag-Facebook ha? Si Nagpo-post Chiki, din naman Facebook kayo ng ha? Facebook. Oo. Tapos Ayun nagagalit talaga. daw tayo. Huwag tayo magalit. Nag-Facebook naman O tayo yan, tsaka lahat. nag-sorry na siya. Correct. Oo. Mamaya po yan ha. At saka siyempre, yung tukol kay Senris and Senpi. Ay, Oo, ayan ayan na nga. Senris and Senpi. Girl pag-uusapan power. natin yan. So mamaya po, SKL, postscript ng Senate Flicks natin mga kapatid. Pero habang tayo nagsisimula ng bagong serye ang ating sinusubaybayan, mabuting kumuha tayo ng mga detalye. So nandyan po sa Senado, si Merrimon Reyes. Hi, Merrimon. Hi, Wala, Merrimon. halos wala nang laman dyan sa likod mo. Oo Kumusta nga, naman dyan? parang naiwan na lang mag-isa si Merrimon. Jovi, Chiki, Mase, tama kasi natapos na yung pre-trial conference pero ang nasabi kanina ni Attorney Michael Powa, ina-anticipate nila hindi raw kasi madali, hindi rin daw agad-agad matatapos lalo yung marking daw ng evidence o yung mga nilalaman ng kailangan nilang asikasuin o ilatag. So ang ina-anticipate daw nila Monday next week magtutuloy yung pre-trial o kaya naman daw kung kukulangin pa hanggang Tuesday. And ang sabi so far ni Attorney Powa, tuloy-tuloy naman daw yung kanilang preparations at ang gusto rin naman nila so far sa part ng defense, mas mapabilis na daw yung pre-trial para makapag-focus na raw sila sa paghahanda sa trial proper na still scheduled siya sa July 6. And tuloy-tuloy naman din daw yung communication nila ni Vice President Sara Duterte. Matter of fact, lahat daw naman ng nangyayari kahit itong sa pre-trial, nalalaman naman daw ng bise. So, prepared naman daw sila and normal lang naman daw na magkaroon ng tension. Kahit naman daw sa regional trial court, nangyayari naman daw yun. And, pero hindi naman daw nagkainitan yung panig nila, pati yung House Prosecution Panel. Ang sinabi, na-settle naman daw nila yung differences nila and common ground naman nila, gusto nilang mailatag daw ng maayos yung mangyayari sa trial proper. Balik sa inyo. Pero Merrimon, bakit nasabi ng kampo ni VP Sara, ng defense team na it was a good session? Ano yung dinidescribe niya sa good session? So far kasi ang sabi kanina ni Attorney Poe, actually hindi siya nagbabanggit talaga ng spesipikong detalye pero na-settle naman daw kasi nila yung differences nila. And ngayon may ilang articles nga lang na medyo matagal daw kasi ang daming dokumento na kailangan imarkahan, marami raw kailangan ayusin. Pero nung umaga kasi kanina, yun yung sinasabi niya maayos, productive, hindi naman daw talaga nagkainitan na yung ibang komento naman daw sa stipulations, isusulat na lang din daw nila yon at ipapadala. So, sabi naman, so far, smooth naman daw yung flow. Kaya nung after nung lunch break nila, nagtuloy-tuloy sila. And yun na yung kaninang naabutan natin, na hindi pa nga lang sila tapos, pero titignan nila hopefully by Monday or Tuesday, makaraos na raw sila dito sa pre-trial. But can we say na umabot na ng at least kalahati man lang yung namarkahan na ebidensya? Pareho raw kasing marami. Yung sa part daw ng defense, tsaka part daw ng prosecution panel. Kaya hindi raw talaga matukoy kung gaano kabilis or gaano katagal pa sila aabutin. Hindi nga lang sinabi rin ni Attorney Powa directly kung
ilang percent na ba sila out of 100 na tapos na. Pero positive naman yung thinking kanina ni Attorney Powa na maidadaos na nga raw nila ito and mailalatag na. May ilang parang contesting lang daw sa pagitan ng dalawang panel tungkol sa ilang articles, tsaka nga yung evidence, yung testimonies or witnesses na nila-line up. Pero yun naman sabi naman na settle naman daw nila yung pagkakaiba ng dalawang panig. So in a nutshell, Mary Mon, ano yung na-accomplish nila today? Baka meron kang gustong i-highlight o ibahagi sa amin para mas madaling maintindihan kung ano talaga yung na-accomplish. Kasi yung pinadala na pre-trial briefs ng House prosecution pati ng defense, parehong lagpas 50 pages. So ganun karami yun. And though hindi naman daw lahat, point by point or bullet by bullet nila iniisa-isa, pinaka-crucial daw kasi dito yung pagmamarka ng ebidensya, pati ng witness, yung tetestigo, kung sakali yung mga supporting documents, testimonies, affidavits, lahat yan nakapasok sa loob. And hindi kasi nagsasabi talaga ng nilalaman itong parehong panel, itong parehong team. Pero ang sinabi naman ni Attorney Powa, ang hina-highlight ni Attorney Powa, prepared daw sila. Hindi raw nila alam kung saan nanggagaling yung sinasabing wala raw laman, yung pinadala nila na hindi raw sila handa. Kasi yung pagharap lang din daw kanina nila doon sa pre-trial, ito na yung prosesong sinusunod nila na hindi naman daw nila tinatakasan. Kaya yung sa pagmamarka ng kailangang ilatag, especially yung sa timeline pala, ang sabi naman nila, so far nasusunod pa naman daw yung trial na July 6. Pero ang titingnan na lang kung gaano katagal o kahaba talaga ito aabutin. Ang natanong namin kanina, aabutin ba siya ng 3 buwan, yung trial proper? Sabi ni Attorney Powa, pwede daw, pero pwede ring mapabilis. Depende raw talaga yan sa paglalatag na nila sa pre-trial. Kaya optimistic naman itong si Attorney Powa. Alam nyo, mga kapatid, Mary Mon, na ang yung stance ng, halimbawa kung may labanan ng dalawang partido, kung ang stance ng isa ay tipong parang hindi masyadong lumalaban, lalo pag pre-trial, after watching many mga trial movies, di ba? Pwedeng, pwedeng strategy yun, na hindi agad din na talaga binubuhos Merong ngayon. secret weapon. Oo, no? So, kaya it's too early to say na baka yung tunuglata na yon really is parang dahil walang laman. O baka naman sadyang, kunwari, ay wala pang laman sa ngayon. Yun ang sinasabi ng ilang lawyers na nanonood kanina. Pero, totoo ba na merong, Mary Mon, kasi may mga nag-leak na kanina, and I think parang magabayan yung mga kababayan natin, yung mga nag-leak na mga listahan ng mga possible na ipatawag na mga personalities, kasama si Mary Grace Piatos nga doon sa listahan. Hindi ko alam kung official na na-leak to dyan. Hindi naman ni-leak. Kung inilabas sa inyo or talagang leak ito ng netizens lamang. Nako, Jovi, kanina kinukulit namin si Attorney Powa tungkol dyan. Kahit ilang pangalan lang or description ng mga tetestigo. Pero so far kasi hindi talaga ayaw magbanggit ni Attorney Powa dahil daw yun nga raw yung magiging laman nung briefs na pinadala nila and yung inalatag nila ngayon. Pero sinisuguro naman nila, lahat daw ng articles na final ng House Prosecution Panel may sagot sila. Okay. Plus, ang mga nasettle din daw kanina sa pre-trial, yung statement ng case, yung stipulation of facts o yung katotohanan daw na maaaring pagkasunduan ng magkabilang panig, yung listahan ng mga tetestigo or saksi or witnesses pero hindi nga lang nagbanggit ng pangalan, list ng documentary evidence, yung petsa raw ng paglilitis pero hindi pa tayo nasasabihan kung ano na yung nailalatag nilang timeline so far, plus yung still pending nilang pagmamarka ng mga ebidensya. And ito raw yung, kumbaga dito kasi na ilalatag sa trial proper kung Exhibit 1 or Exhibit A, Exhibit B, yun yung mga makikita nating mas organisado na raw na paglalatag ng ipepresenta sa trial proper. Both sides ito. Okay, alam ko nag-antabay ka at nagbantay ka dyan, Mary Mon. Meron ka bang napansin na nag-break sila for an hour? Actually, ang kanina kasi, may kanya-kanyang kwarto, holding rooms, parehong House prosecution, tsaka yung defense team. So, hindi masyadong nagpagtagpo ng landas itong dalawa. Pero na lamang nakita-kita sila papasok ng kwarto, nung conference room. Pero so far naman, wala naman tayong nakitang sobrang naging tensionado sila between the two groups. Kasi kanina rin sila Congresswoman Luistro present, Laila de Lima present, sa camp naman ng
sila Attorney Michael Powa plus yung ibang mga staff pa nila or legal team nila, pero hindi naman nagkaroon ng alitan o gitgitan talaga na kitang-kita ng mga tao o ng media na nandito. Okay, so hindi nakita. Sige, Oo. with that. On a lighter note lang, Marymon, I wonder kung nakita ni na Attorney Powa yung teleserye na introduction ng prosecutors. Alam natin na sa panahong ganito, hindi lang siya basta-basta labanan ng ebidensya. May labanan din siya ng perception and messaging. So I assume, kaya hindi ko alam kung ano yung paliwanag ng prosecutors, but I assume kaya nila ginawa ito, possible na because they want to brand themselves, gusto nilang ipakilala yung kani-kanilang mga credentials. So, ano yung tingin ng defense dito? Baka natanong si Attorney Powa or meron din ba silang plano to introduce kung sino-sino yung sila? nasa depensa? Sir, wala. Hindi siya na-bring up kanina sa mabilisang ambush interview kay Attorney Powa. So, wala tayong nakuhang komento sa kanya. And since closed-door meeting and tuloy-tuloy buong araw, so wala pang info din kung nakita na ni Attorney Powa yung video or ng team nila. Kung ang team ni Attorney Powa ay sabi good pre-trial, and meron ka bang nakuha from the other side, from the prosecution side, Marymon? So far, wala eh. Kasi kanina nung naghahabol kami, si Attorney Powa talaga yung una naming nalapitan and nakausap. Kaya we're also reaching out sa kabilang panig. Pero kaninang umaga naman, nung susubukan namin makakuha ng interview, optimistic din naman daw sila na magiging maayos yung pre-trial. And though hindi raw maiiwasan nga na pwedeng magkaroon ng tensyon kasi nga pwedeng magkaroon ng point of debates or debacle, pero malinaw naman daw na wala pa namang ditong verdict ng guilty or not guilty. Sadyang legal minds lang talaga ito and on the technicalities na pwedeng magkaroon ng clashing. And ready naman daw itong mga kongresista kung sakali magtutuloy-tuloy pa yon until Monday next week or Tuesday. Okay. Thank you, Marymon. Salamat, Marymon. Thank you, mobile journalist Marymon Reyes po yan, mga kapatid. We understand kasi na sila ay nasa certain area lang pwede mag-cover, no? Pero yung ilang sources kasi natin, kaya tinatanong ko kung napansin niya yung isang oras na gap between sessions kanina ng mga lawyers dahil sinasabi ng ilang mga staff doon na kinailangan ni Senate Secretary Bantug na paghiwalayin yung dalawa dahil nagkainitan ng Tension. morning. Nagkaroon ng tension ng morning. Pwede naman oo. tension na nagbatuhan ng plato or ng mga maleta Hindi naman or ganon. or ng mga ballpen. Nothing Wala namang unprofessional. ganon. Oo. Pero I think it's the normal way for hindi naman parang kasi minsan talaga kapag law at saka yung mga ano yan eh, may stance ka talaga na dapat hindi ako magpapatalo. Ganun talaga eh, di ba? Maski sa sine, nakikita nyo po yan sa mga palabas na pag nagtapatan ng mga lawyers, hindi pwede magpakita ng weakness ang bawat isa. Oo, kasi syempre, di ba, debate ito. Oo. Pero isipin mo, Pagalingan to. kahit na mukhang good naman sinasabi ni Attorney Michael Powa, kung totoo yun, isang oras silang pinaghiwalay, it must be May tensyon. it must be good TV na hindi natin nakita. Sayang naman. Closed door kasi. Baka yun yung hindi natin dapat makita. Yung mga ganyan. Pero I Oh. think that's a good start. Kung nagkairing nga, yung sabihin niya, pareho silang may bala. Oh. Kailangan nila ilaban. So, okay.